Hey guys, welcome to another episode of Balikbayan for Good podcast and community. I personally invited one of my good friends in the industry, Miss Mayan Acosta. Actually, kaya ko siya in-invite dito because we have really something in common, which is pagiging madiskarte. And I want you to learn the strategies that she's doing currently because she's still in the corporate world. At the same time, she's doing a lot of side hustling. And after this interview, I really believe na marami kayong matututunan from her. So, let's all welcome my friend, Miss Mayan Acosta. Besh, thank you for being here with me kahit mainit. Pero kahit mainit, malamig naman yung hangin because it's not summer naman sa Dubai. Winter pa rin sa Dubai. Medyo maaraw lang, right? Thank you for inviting me, sis, at sa pagsingit-sangit sa schedule mo. Oo naman. My pleasure actually because alam ko yung mga viewers natin maraming matutunan from your story itself. So, ayun na nga sis, who is really Mayan Acosta and bakit ganyan ka mag-side hustle? Kahit na napapagod ka na sa corporate job mo, ano yung nagpapatuloy sa'yo? Ano yung nagpupush sa'yo para alam mo yun, gawin yung mga bagay-bagay? Well, actually, maraming nagpupush sa akin. Actually, meron naman tayong iba't ibang experience growing up, no? Ako kasi personally, may mga scenarios or experiences ako sa buhay na tumatak sa isip ko na ayokong maging dependent kanino man when it comes to financial. Kasi ang father ko is OFW for 16 years. So ano ka din ng overseas Filipino Yes. worker? So, alam ko yung feeling na malayo yung magulang mo, tapos kayong naiwan sa Pinas, and then, kung hindi pa makakapagpadala ang provider nyo, paano kayong mga nasa Pinas? True. So, parang yun yung mga experiences na nagmulat sa akin na, ay, lumaki ako, or pag nagkaroon ako ng chance na humanap ng sarili kong pera, hindi ako didepende sa ibang tao. Which is, yun yung parang gawin ko yung best ko and para magpursige ako sa buhay. Strength na hinugot ko para, so nakita ko yung hirap ng mother ko nung may instances na hindi na nagpadala yung father ko. Alam mo yung from meron to wala. So, nakita ko yung struggles niya, paano niya kami buhayin nung mga times na hindi nakakapagpadala yung father ko. So that's your reason kung bakit ka ganyan nagsa-side hustle. Yes. Na kahit overseas Filipino worker na tayo, maayos yung kinikita natin, we feel na kailangan natin ng backup, no? Oo. At the end of the day, kailangan natin ng backup Mm-mm. kasi kailangan rin natin matulungan yung sarili natin eh. Correct. Right? Habang nagpapadala sa Pilipinas. Pero back then, in the Philippines, ano yung pinaka-trabaho mo? Yung pinaka-naging experience mo bago ka napunta dito sa Dubai? Nung hinahanap ko pa yung kung saan ako magaling talaga, ang mga na-try ko una is mag-part-time sa bar. Pero yung bar na yun is lang resto bar. Ni-refer ako ng isang kaibigan ko. Pero 1 month lang ako doon. Nag-try lang ako kung ano ba, kung kaya ko ba or hindi, yung ganong niche ng work. Pero parang night shift kasi yon, graveyard siya. So, hindi talaga siya parang para sa akin. Kasi yung environment is very toxic. Parang hindi ako happy. Kasi napakahirap ng trabaho. So, nag-decide ako umuwi ng Pangasinan after that. And then, nung nasa Pangasinan ako, Which Pangasinan is your hometown talaga? Yes, Right, I'm from Pangasinan anyway. Pero, na-realize ko na mas mahirap palang walang trabaho kaysa may trabaho. Oo naman. So, nagpunta kami sa Maynila. During that time, graduate na yung isang pinsan ko. Ako kasi, I was not able to finish my studies. So, syempre, bilang ego mo, na tapos ka na with high honors, and then yung mga kaibigan mo, nakakapagtapos silang lahat, parang I don't have the means to continue my studies that Exactly. time. So, syempre, lahat sila nakagraduate na. Ako naman, ang option ko na lang is to work. Kasi kung hindi ako magtatrabaho, wala na. Kasi that time, umuwi na yung father ko from ibang bansa. So, ibig sabihin, ikaw yung naging breadwinner. Yes. And then after that, what was your job? After mong pumunta sa Maynila and then kumaga nagbakasakali ka? Oo, nagbakasakali ako. Alam mo yung mga recruiter sa Maynila sa mall, nahilahin ka, ate, baka Flyers? gusto mong mag-interview call center, one day Okay. one day processing lang, mga ganyan. So, nag-try ako doon. And then, yung same time na yon nag-apply ako, one day processing, nakapasa naman ako sa awa ng Diyos. Nakapasa ako. So, yun yung first job ko. Which was is call center? Call center, technical support ako.
that time. So, mababa lang. Ilang taon ka tumagal sa call center that time? 3 years and 5 months. And then after that, diretso na Dubai? Or meron ka pang ibang experience? Dubai na. After nun, wala talaga akong planong mag-Dubai. Pero sinong nandito sa Dubai? Or is it really your decision na pumunta lang dito? Or may someone dito sa Dubai? Medyo komplikado. Pero ang ate ko talaga, tsaka yung asawa niya, nandito na sila sa Dubai. So okay. ako, meron akong partner that time. Yeah, And then, naghiwalay kami. right. Pero yung father niya kasi, tinanong ako kung ano na ba ang plan ko. Mhm. Sabi ko naman, ang plan ko is that kung hindi ako magtatagal dun sa work, it's either mag-abroad ako. Right. So ayun, Nag-stay ka na dito? Kinuha ka na ng yes, ate? tinulungan nila ako makapunta dito, nag-stay na, dito na ako nag-try. Nag-try ng mas better opportunity. Exactly. And what was that opportunity? Nung una, Mm. hindi naman ako agad nakahanap ng magandang trabaho. Ano yung, if you don't mind, Yeah. us asking? For the sake na, Syempre- syempre gusto ko rin malaman talaga ng audience kung ano yung pinanggalingan mo. Kasi kahit naman ako, alam naman ng audience ko na galing ako sa babae, hindi Oo. naman pataas eh. Pero if you don't mind us asking. Sure. Kasi pumunta ako dito as tourist. So, pag tourist kang pumunta ng Dubai, wala ka pa agad trabaho. True. So, during Ramadan yan, Mm. same time, to be exact, March 9, ako Mhm. dumating dito. And then, magra-Ramadan na yan. Mhm. So, ang mga employer, hindi na yan sila halos nag-hiring. Mhm. Ganyan, nag-stop sila kasi it's either nakabakasyon, Mhm. ganyan. So, ang una kong naging trabaho, akala ko na yun na yung para sa akin, is a receptionist sa isang wellness center. I see. Pero, ginamit lang pala yung visa ko. Oh my God. So, Usong-uso kasi yan eh, no? Oo. Actually, sa mga hindi nakakaalam or hindi pa nakaka-experience mag-Dubai, ang talagang stepping stone ng mga Filipino dito is yung tourist visa. And then tourist visa, it's either you have 1 month or 3 months. And then sa mga bagito dito, talagang ginagamit lang yung visa. Kasi kapag nagpa-visa yung employer, medyo cost rin kasi eh. So what they're using is yung tourist visa. So sa mga mag-a-abroad dyan, siguraduhin nyo na legit yung agency, legit na meron kayong visa itself, at saka pag ginamit yung visa nyo, kailangan kontrata agad, sign agad ng contract. Kasi I believe, I'm gonna assume now na walang pang kontrata noon, parang verbal pa lang ba to? Wala pa kasi. Yeah, uso talaga yan. Oo, kasi magbabakasyon lang pala yung dapat kong papalitan. So, ang sabi, absorb ako pagbalik niya. Pero nung pagbalik niya, parang nakakaramdam na ako na, ay, hindi na to legit. Right. So, nung sinabihan ako, alam ko na sa utak ko na hindi na talaga magpupush yun. So, hanap ako ulit ng hanap. Alam mo yung sa init ng Dubai, Yeah. na tirik yung araw, tapos Naghahanap ng meron akong trabaho. interview na pinuntahan na parang pag naisip ko talaga, ay pag nahimatay ako dito sis, patay na talaga ako. As in, hindi ko na talaga alam na kung Oo. sino pupulot sa akin, ganyan. Kasi sa sobrang init, tapos summer Sa pa yan. sobrang Kasi init. that was Ramadan na, no? Oo, as in summer, naglalakad ako kung alam mo yung mga establishment dito sa may bandang industrial area, Oo. alam mo yan. As in So, talagang, walang puno, talagang puro Oo. tirik na tirik ang araw. Correct. So, yung naranasan ko rin pala, ganyan na ganyan sa'yo Yes, habang sis. nag-a-apply, no? tapos syempre, nahihiya akong humingi sa ate ko ng, alam mo yung extra pera, syempre ibibigay lang sa'yo pamasahe. Minsan, ang interview mo pala is Jebel Ali pa, kailangan mo Layo. pang mag-taxi, walang bus, and all ganyan. True. So dumating ako sa mga point na wala akong pambili ng tubig. Tapos alam mo kung saan ako uminom? Sa CR ng metro talaga ako Oh. uminom. Alam mo yung parang sabi ko, inumin ko na to. Ganon As kahirap in. yung sakripisyo, Ganon, guys. ganon. Kaya din I can feel where you're coming from kung bakit ganyan ka makapag-side hustle. And then after that, nakakuha ka na ng panibagong trabaho. What was the second job? Hindi pa. After niyan, 4 months pa yon. So, nape-pressure na ako. Breadwinner kasi ako. Mm. So, nape-pressure na ako that time. Kasi ang ate ko, buntis na eh. Magpapamilya na siya. Mm. So, parang ako na yung nung natitirang aasahan talaga Mhm. ng parents ko. So, after 4 months pa ako nakahanap ulit, which is yung pinaka-first job ko naman na as customer service sa isa sa pinakamalaking retail company na Right. sa Dubai. So, doon na nag-start yung journey ko. For how long? For 3 years and 5 months din ako doon. Oh, As in, okay. parang pare-parehas lang yung mga And then how was your history journey ko. inside that big company, one of the big company dito? I started as customer service level 1 and then after 6 months, I got promoted like for level 2. Senior, parang senior yon. From level 2 and then after 1 year, I got promoted as a team leader naman. Oh, na. nice. Naging So team talagang leader naging naman TL ako. ka na. Nag-push naman ako na nag-push na. Wow, kasi kapag talaga may determination ka, tas gusto mong umangat yung sahod mo, Oo. that's really the key no? Magpa-promote. So after that, nung naging TL ka na,
after three years yun, di ba? 3 years journey, and then naging TL ka na. So, ano na yung next opportunity naman after that? Pero nung naging TL kasi ako, aminin man natin sa hindi rin naman ganun kalaki ang sahod normally dito. Actually, just for the sake, sis ha, ikat lang muna kita, na ang nangyayari is that akala ng mga tao, yung mindset ng mga tao, ang laki ng sahod pag nag-ibang bansa ka. Ang hindi nyo alam is nagbabayad pa kami ng partition or ng apartment dito, namamasahe pa kami, kumakain pa kami. So, if you're gonna total yung amount ng income namin, hindi rin siya talaga sapat. Kung baga, mas malaki pa sa Pilipinas, kaya magstay na lang ako sa Pilipinas, wala pa akong babayaran, ang babayaran ko lang bill namin or internet namin, di ba? Yun yung actually, common na misconception ng mga tao. Tama. Lalo na yung mga walang experience pa sa abroad, right? And Correct. especially dito sa UAE. And then after that, nagsa-side hustle ka na while you're doing the TL Hindi job. pa. Pero nung nag-team leader na kasi ako, parang marami kasi akong realization na nagtatrabaho ka na po-promote ka na ng pro-promote, pero yung sahod mo is still not enough. Dumadating pa rin ako sa point na nag-aantay pa rin ako ng sahod para makakain sa labas. Right. Yung feeling na gano'n, na akala lang ng mga tao is that, or team leader siya, laki ng sahod niya, nakakaingit yung buhay mo sa abroad, pang ganito-ganito ka lang. Pero yung nakikita lang nila is parang once in a blue moon mong ginagawa. Totoo. Pero 5 times mo siyang pinost. Mga ganon. Para akala mo pa ulit-ulit lang. Iba-iba yung dami. Once mo lang siya ginawa, pero pag may pinuntahan kang, for example, nakatry ka mag-hotel, iba-iba pa lang damit. Ganon. I see. So, nagpursige ako na So, alam inisip na ng ko mga na. viewers, yung Yes. mga followers. Pero ko yan. hindi na ngayon medyo umangat na tayo. So, ganun yung thinking ko na ang layo pa ng ang layo pa nito sa gusto kong buhay na marating. Kasi, so, kung tatanungin mo ako, Sisa, kung ano ba yung definition ko ng success, kasi may mga nagtatanong minsan sa akin, sobrang successful mo na, Mayan, parang nakikita kita, lagi kang nakakakain sa ganito, pupunta ka dito, nakakapasyal ka na. Yes, yung parang, dati, ibang iba ka na. Kasi parang yun yung compliment na maririnig mo rin. Pero masabi ko naman na hindi ako nakarating doon kasi hindi lang ako basta nakarating doon, which is nag-strive talaga ako na aside from my corporate job, kung may mga opportunity na dumadating sa akin, ginagrab ko talaga siya. So for example, may nakilala ko tulad ikaw, pag nag-open up ka sa akin ng ganito, ng business or what, hindi ko siya agad kino-close yung utak ko. Kumbaga, hindi ako nag-auto-reject sa utak ko na ang hirap naman magbenta, ang hirap mag-client, ang hirap mag-client perspective. Instead, you get inspired, na motivate ka para kapag kaya mo na siyang gagawin mo siya. Correct. And then, pag may nagbibigay sa akin ng opportunity na, Mayan, meron akong ganitong alam na business, baka gusto mo magbenta ng ganito. And ginagrab ko yung mga opportunity na yun. Oo, kasi kaysa wala. You know why? Because you have growth mindset. Yeah. And kapag may growth mindset ka, lahat ng opportunities na available, basta hindi masama, igagrab mo. Kasi alam mo sa sarili mo na kapag ka-greenab ko yan, at hindi naman masamang itry yan, it's either kikita ka at the same time, matututo ka. Correct. And then kapag natuto ka dun sa isang bagay na yun, ang mangyayari sa'yo is, okay, may experience na ako dyan improve ko na lang siya. Diba? Tama. At saka, dati kasi pag tuwing day off ko, ang hinahanap ko mag-inom. Party. Which is, alam mo yun, wala naman siyang, bisyo. Bisyo talagang hinahanap ko. Bisyo. Parang dun lang, yung masabi lang na may ginagawa ko tuwing day off ko, nagiinom ako. Pero ang totoo niya, hindi ako masaya. Tapos, napapagastos ka pa. At the same time, wala ka man natututunan. Correct. Nasisira pa yung kidney mo. Correct. Nauubos pa yung pera ko. True. Ganyan. Naisip ko talaga na hindi habang buhay ganito, na nagtatrabaho ka, nagpapakahirap ka, pero at the end of the day, kulang yung sinasahod mo, kulang yung kinikita mo. So, doon na napalawak yung isip ko na maghanap ng iba pang sources of income. Right. So, nag-start ako sa research sa internet na how to ganito, Make money how to online. make money online, how to be ganyan, how to learn a skills, how to learn an extra income aside from your corporate man. Simpleng ganon. So, yun yung unang-una mong ginawa, research. Ganon. So, ang mga una kong ginagawa pa is
nag-pandemic kasi before din eh. Yeah. So yung mga survey online, nababayaran ka, yung mga ganun ba? So, Ginawa mo rin yes, yun. doon ako nag-start talaga. So, okay na to. At least kahit papano, extra income, Yeah. mga ganyan. Tapos, yung iba naman is that kung may opportunity na binibigay sa akin yung mga kakilala ko na ibenta yung ganitong product, magbenta ganito. Binibenta mo. Yes, or mag-sales associate ng ganito, or mag-invite ka ng mga ganito, bibigyan Talagang you're kita ng... grabbing all the opportunities Yes. along the way, no? Wala Kasi- kang hinihindian, no? Oo. Kasi doing the business, minsan may mga kabayan talaga tayo na pag in-offer mo, oy kaibigan, gusto mo bigyan kita ng side hustle. Yung mga kaibigan ba natin na nakikita din nating nahihirapan? Kasi Oo, ako totoo. gusto ko na pag meron akong alam na business, sinishare ko yun sa mga kaibigan ko talaga na, oy girl, meron akong alam na business, gusto mo ba magkaroon ng extra income? Kaya, you know what, kanina nag-usap tayo, yun yung sinasabi mo sa akin na you're not successful yet. But really, you're successful kasi you're sharing the blessing, you're sharing the knowledge sa mga kaibigan mo. And yung pagiging successful naman kasi, hindi naman yan porket marami kang pera, porket mayaman na, hindi naman ganun yun eh. Sa akin nga, ang being successful is yung kapag umaangat yung mga nasa paligid ko, Correct. alam ko sa sarili ko, okay, successful ako because napaangat ko yung buhay niya, right? So, same din sa'yo because you're sharing the knowledge dun sa mga tao na nakakasalamuha mo. And then, yung pagbebenta mo na yun, nakaipon ka ng pera, and then, TL ka pa din ba nun? Or iba ng work? Or ano na bang experience mo after that? Hindi na. After nung nag-TL ako, after ng contract ko, nagkaroon ako ng another job opportunity wherein we normally work from home. So, Okay. pag work from home ka kasi, medyo nababawasan yung travel time mo. Because the contract doon sa TLTL was finished na. Was Hindi finished ka na nag-renew. Hindi na. I see. Pinipilit ako ng company na magstay pa sana, Right. pero nagkaroon ako ng mas magandang opportunity. Right. higher Which is malaki salary. ang sahod. Oo. Okay. Okay. And then, ang gandahan nun, hindi ko naman in-expect na work from home din talaga siya. And just for the sake din na matuto rin yung mga audience natin, kapag kasi pumunta ka sa isang company, you have the opportunity na or leverage to ask for more money. Diba? So, halimbawa, ang sinasahod mo lang from your previous company was 5,000 dirhams, you have that leverage na to ask for an offer na baka pwede mo naman akong bigyan ng 6,000 dirhams or 7,000 dirhams because I do have 2 years of experience or 3 years of experience. Depende because the contract here is tumatagal ng 2 taon or 3 taon. Oo. And then, after that offer, malaki siya. Mas So, malaki na siya. up until today, dahil work from home ka, yun, hanggang ngayon, yun yung work mo. Oo. Nice. Nag-work pa rin ako doon hanggang ngayon kasi ang kagandahan nga nun is that hindi na ako nagta-travel sa office. Minsan Nice, lang. yeah. Unless there's a meeting, magta-travel Kasi kami. mas nakakatipid rin, no? Correct. Because hindi na tayo nagta-taxi, hindi na Hindi namamasahe. And then yung init, ibang-iba Sobra. talaga yung init dito, guys. Kung alam nyo lang. Correct. And then, if you don't mind me asking, ano yung position mo ngayon sa trabaho? From being a TL to I am working now as assistant business development na. business development Hindi na siya customer-centric, business to business na siya. B2B na to. Yes. Nice. So, you're talking to business na, Clients. Yes. yung mga business owners. Yes. And then, you're asking them to partner with you para do sa specific services na yon. Kind of, pero more on sa operation kasi nila ako eh. So, yun yung ginagawa ko. Parang, ito yung dapat baguhin sa operation. Ito yung nangyayari sa mga tao nyo. Right. That in partnership with us. Ito yung nangyayari. Ito yung kailangan nating baguhin kasi ganito, ganito. So somehow you're an operations person. Yes. Somehow operations consultant, I would say. Sort of, parang ganon. So, ako Kasi din kung ano yung opportunity, ano yung gap, yun yung sinasabi mo sa may-ari and then they're gonna improve the process. Or, Nice. kunwari, babaguhin ko yung area na support nyo, ganyan. And then yun. So, And then ako up yung until today, yun siya. Work yes, mo siya. sa akin, lahat manggagaling idea kung ano yung zone na ikikater nila, kung anong time, kung anong day off, okay. more on like. And then strategic planning din kung paano mapataas yung figures. And then because nag-work from home ka, marami ka na ding oras para makapag-side Yes. hustle. So yan nga yung kagandahan ng work from home ako. Pero hindi ko naman sinasabi na napapabayaan ko yung corporate job ko, but rather, pag break ko, nakikinig ako ng mga podcasts, kung ano yung self-improvement ba, kung Personal paano, development. yes, personal development, or nagre-reach out ako sa mga kaibigan ko, ganyan. Mhm. May mga nakakasama kasi ako, parang kayo, yung mga gusto kong kasama, yung mga matatalino ko talagang mga kaibigan. So, nagsasasama
nakasama ako sa mga, alam mo, mga as in nakaangat na talaga mga business owner. Sabi nga nila, Beshi, diba? Kapag ka sumama ka sa apat na mangingino, maging manginginom ka na rin. And Yes. I told you that last time. Na kapag sumama ka sa apat na bilyonaryo or milyonaryo, isa ka, panglima kang magiging milyonaryo. So you really have to surround yourself with people na matututo ka na, yayaman ka pa. Oo. Alam mo, ngayon ko na nga lang na-realize yung kasabihan na tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ako naman kasi lagi kong sinasabi dati, hindi naman ako ganun kahit kaibigan ko sila. Pero totoo pala talaga yun, na kung sino talaga yung mga kaibigan mo, yun din yung community mo, yun din yung magiging Buhay mo. True. So, hindi ko makakalimutan nakalimutan ko lang kung sinong speaker yon, pero ang sabi niya, kung yung mga nakakasama mo ba ngayon, isipin mo kung yun ba yung klase ng buhay na gusto mong maging ng mga magiging anak mo. Tinatak ko talaga yun na, True. ang sabi ko nga kay sis sabi ko, I'm starting to lose friends na as I grow older. Kasi yung mga... And what I told you last time, hindi, it's okay not to have friends. Lalo na kung yung mga kaibigan mo naman, hindi quality. Lalo na kung wala ka natututunan sa mga kaibigan na yon, na gumagastos ka lang sa alak, gumagastos ka lang sa bisyo, and at the end of the day, ikaw yung kawawa because pagtingin mo sa wallet mo, ay wala na pala akong pera, 10 grams na lang pala. Sa 15 pa yung sahod, wala na akong pagkukuhanan. Ikaw pa rin naman yung kawawa, diba? At saka pag nagtatrabaho ka kasi dito sa ibang bansa, kahit na may kamag-anak ka, may mga instances na hindi naman sila nandyan para sa iyo. Minsan kasi wala din sila. Mindset ko talaga na hindi ka pwedeng maging dependent sa kanino man na when it comes to financial, when it comes to their time, when it comes to their effort, mga ganyan. So yung mga side hustle mo, pag-usapan natin yun, ano-ano yung mga ginagawa mo as a side gig? Kasi marami yan literal alam ko bilang kaibigan mo, kaya napakadami. So as of the moment, aside from my corporate job, nagba-brand ambassador ako / sales associate ng one of the biggest cosmetic brand from the Philippines na pinunta siya dito sa UAE. Oh, nice. Okay. And then, nangungumisyon ka? Yes. Nangungumisyon ako sa mga mabenta sa sales and all. Right. And then, may chance din na kahit hindi ako talagang ano pa aside doon? And aside doon, as of the moment, nasa recruitment din ako, recruitment specialist, wherein may mga partner kami here in UAE na naghahanap ng mga tao sa Pinas, and then kami yung nag-help na mag-orient, mag-onboard, I see. mag-interview, tapos papuntahin sila dito. So, part ng company nila, may chance ako na maging team leader pa to handle a team. So, yun yung pinopost sa akin nung manager, nung parang area manager. I'm doing what I love, at the same time, nakakatulong ako sa mga kabayan natin na gustong pumunta dito. That's good. So, yun. And alam ko marami nagtatanong na nito kasi nakikita nila, ang dami naman niyang ginagawa. Paano niya yung nagawa? Paano niya nakuha yung mga ganung trabaho? So maybe, sis, if you can, alam mo yun, share kung paano mo nakuha yung mga ganung side hustle. Ano kasi, siguro, talent din ang pagmumultitask talaga. Nasanay lang siguro akong maging octopus minsan. Pero ang pinaka-importante talaga is I list down my task. I list down yung mga kailangan kong tapusin na day. And make sure ko na pag natapos ko siya is, kung may list down, pag may list ka kasi ng mga gagawin mo, is that parang, tawag dito, organize na yung utak mo. Yes, Structure na yung organized utak mo. na. So, depende yun sa urgency, kung ito muna. So, siniset ko na talaga siya. In a day, siniset ko na yung day ko kung anong una kong gagawin. Ililist down ko na yan. Tapos na yan, i-disregard ko na. Pupunta ko na siya sa done na list ko. And then, proceed naman ako sa next. Pero paano mo nakuha yung mga client? Kailangan mo kasi siguro talagang lumabas sa comfort zone mo. And I then, agree. hindi ka dapat mahihiya makipag-communicate. And Agree. ang naniniwala ko, you have to be authentic. True. Authenticity ang number one para magkaroon ka ng mga tunay na kaibigan. Kasi minsan, hindi naman business ang purpose ko kung bakit ako nakikipag-usap I just want to know what you're doing. I just want to learn from you. Pero sila yung nag-o-offer sa akin na gusto kitang maging partner, gusto kitang kunin dito. Okay. So, naisip na... So, talagang communication. Yes, communication. So, communication talaga yung kailangan nila para makakonect dun sa mga tao na yon, and then from there, it's not all about business talaga. Where else, dun mo mafe-feel yung connection nyo.
Correct. And then kapag nakakonect na siya sa'yo, talagang there's an opportunity na mag-o-offer na siya sa'yo ng work or partnership. It's a Ayun. good strategy Oo, at actually. saka hindi kasi ako nag-immediately jump na, gusto ko mag-business, turuan mo naman ako, hindi ganun. Nagbe-build ako ng connection. Networking. Oo, communication, ganyan. Parang, tapos, syempre, Getting their trust. oo, nakikilala ka nila. They know that they can trust you. Yeah. Nakikita nila kung paano ka magtrabaho. Mhm. And then, kahit ayaw mo na talagang mag-side hustle minsan kasi ang dami mo nang ginagawa, sila yung lalapit sa'yo na, may naisip kita, magaling ka sa ganito, gusto kitang ano. Ako Because naman, your authority tsaka yung reputation, yes, nandun na eh. correct. Kaya yung mga tao, ikaw na yung nagiging go-to person nila Ah. kapag gusto nilang mag-business Mm-mm, or mm-mm. gusto lang nilang lumabas, Yes. gusto lang makipagkwentuhan Correct. kasi they know that you're always available. Lalo na kapag kami natututunan ka sa kanila. Oo. Which is, I appreciate naman. Pag naiisip nila ako, and hindi ako nagno-no talaga sa lahat ng business na in-offer sa akin, kahit sa tingin ko hindi na siya kaya ng 24 hours, gagawin kong 27 hours ang isang araw. Para lang maano ko. Yeah. Kasi- Kapag kasha, oo. no? Pero it's about time management din kasi eh. Katulad ng sabi mo, you're organizing your list or your task. And then kapag katapos na nun, or prioritizing it, like hierarchy na, okay, ito yung first priority, second priority, third priority. And then kapag natapos na siya, replace with another opportunity or another experience or another task, di ba? Oo. So, having said that, lahat-lahat ng ano mo na yan, lahat-lahat ng experience mo na yan, hindi ka napapagod. Mas nakakapagod pag walang pera, sis. Tsaka pag walang ginagawa. At saka pag walang Pag laging ginagawa. tulog. Oo. Kasi marami Correct. akong kakilala niyan. And for sure, ikaw din, na yung iba nating kaibigan dyan, kapag napagod sila dun sa trabaho nila, Oo. whatever work is that, hotelier, sa restaurant, sa office, pagka natapos sila sa house chores, maglaba, matutulog na yan sila. Hindi Correct. nila naiisip na, sapat pa ba yung income ko para masustentuhan ko yung pangangailangan ko, yung luho ko, tsaka yung pamilya ko sa Pilipinas. Ikaw, sis, kapag ba day off mo, ganun naman yung ginagawa mo pagkatapos ng household chores, nagpapahinga ka ba, natutulog ka ba, nagde-day off ka ba? Natutulog pa naman ako. Kahit naman sobrang dami ko nang ginagawa is natutulog ka. Importante din naman kasi ang health mo rin. Sure. You have to make sure that you're working so hard, but Mhm. at the same time, hindi mo din naman hahayaan na ma-compromise yung health mo. Oo, Kaya kung mahina tayo, sino bang magtatrabaho for us, 'di ba? So, yun pa rin naman ang important. So, kahit alipin ka ng salapik, you have to make sure na meron ka pa rin namang me time. Ganyan. Pero hindi ko sinasabi mag-inom pag me time, pero depende naman pa rin sa inyo. Ako kasi, Chill time. tinatanggal ko na talaga siya sa sistema ko. So, what I do on my, parang rest day, kumbaga, I still listen to podcasts. Ang favorite ko ngayon si Simon Sinek. Oo. And then, kasi ang dami ka talaga natututunan sa kanya. And then, nakikinig ako ng podcast and I do some readings. Readings Books. lang. Yan, books. E-books. And so, I connect with friends para unti-unti na rin nababawasan yung, alam mo, yung mga side hustle ko na hindi ko na kaya from my end. So, sinishare ko sa iba. So, gaya nga ng sinasabi mo kanina, sis, di ba? Sometimes pag day off, pinipili natin matulog. Pero recently talaga, hindi ko na siya ginagawa. Oo. Trip. Kasi, meron akong ka-work dati na sobrang ganda talaga ni Madam. Tapos, nagtatrabaho siya at the same time, marami din siyang businesses. May Right. mga flat siya, may mga side hustle pa siya. Tapos ang sabi nga niya, yung sahod niya na lang sa work namin is pinang-shopping niya na lang. So, parang naging isa rin siya sa mga nilulook up ko. Tapos sabi niya, alam mo, ako pag day off ko, hindi talaga ako natutulog. Kasi when we grow old, kung matanda na tayo, pag Tulog na lang tayo na-retire ka ng na, tulog. pahinga ka na lang sa bahay. You don't Oo. have the chance to see the world. Parang doon ako na, oo nga no, natutulog lang tayo. At pag namatay daw tayo, puro tulog ka na lang. So, nilulook up to ko yun si Madam na talagang sabi niya, pag rest day mo, or pag may chance ka, do something that you love, or find something na makakatulong sa buhay mo ngayon. Kaya kung nahihirapan ka talaga, minsan tayo na lang din yun eh. Exactly. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yes. So having said that, sis, ano yung mga masasabi mo or magiging advice mo sa mga overseas Filipino worker na hanggang ngayon nasa corporate job and then they're really looking for something na mapapagkikitaan? Ano yung pinaka-best advice na mabibigay mo sa kanila? Siguro, ang pinaka-best advice ko sa kanila is go outside your comfort zone. That's number one. Yes.
meet other people na alam mong makakatulong talaga sa'yo. Number 2, yes. Inspiring people. And then, read or watch a lot of podcasts or speakers sa YouTube na alam mong makakatulong sa Personal development mo, sa mindset mo. And do not say no whenever there are opportunities na dumatating sa'yo. Kahit sa tingin mo, hindi ka magaling magbenta, huwag mong sasabihin na, ay, hindi kasi ako magaling dyan. So, you Puro have to like, think na, kaya ko yan. Yes. So, wala Try dapat muna. no. Yes. Try muna bago sabihin Yes. na hindi kaya. Dapat risk taker ka talaga. Yes. So, those are your top 3 advice. Yes. Anyway, thank you for sharing that. For sure, maraming overseas Filipino worker nakikinig sa atin ngayon na natuto sa storya mo kasi very, very heavy yung story wherein doon ka lumaki sa Pangasinan, nagpunta ka ng Maynila, nagpagsapalaran ka, pumunta ka ng Dubai after being in Dubai, or pumunta ka ng Dubai and then after that, nakapagtrabaho ka, marami kang full-time work. However, you're still doing those side hustle para kumita ng pera. And yeah, thank you for sharing those advice, sis. And yeah, it's really an honor to hear those kinds of story. Kasi alam ko ma-inspire yung mga Pilipino, lalo na yung mga Pinoy na gusto nang makakawala sa corporate job nila pero hindi nila kaya. So that's really the key. Makuha nyo lang yung 3 na yon, having the growth mindset, talagang makakawala kayo dyan sa comfort zone nyo. Yes. Again, thank you for watching Balikbayan for Good Podcast and Community. My name is Lian, your host for today. Bye!